Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 13, Textbook, page 169. Munbop, grammar part na tayo. First grammar natin, dongsa plus gehada. Verb plus gehada. Sabi sa ating explanation, 다른 사람에게 어떤 일을 하게 하거나 시킬 때 사용한다. So, ginagamit mo daw tong grammar na to kapag iniuutos mo, 시킬 때, or may ipinapagawa kang isang bagay or trabaho sa ibang tao. 다른 사람에게. Okay? So again, no, pag meron kang utos, okay, inutos mo yung isang bagay na gawin ng isang tao. Okay, yun, no, gehada. Sa English, we can think of this word, no. So let or make, and then someone, syempre ibang tao, no. Hindi ikaw yung gagawa kasi nga inutos mo or pinapagawa mo. And then, do something. So, plus yung verb mo. Okay? So, let him do. Okay? Pagawa mo sa kanya. So, sa Tagalog naman, ang pwede nating isipin dito is yung, kasi pag inuutos, no, sa iba, yung gagawin. So, yung ipa, yan, no. Ipa or pa. So, paanong ipa or pa? Example, pakainin mo na yung kapatid mo. Okay? Mokke haseyo. Okay? So, inutos mo, no, dun sa, kung sino man yung inutusan mo na gawin niya yung bagay na yun, yung pakainin yung kapatid. Okay? O kaya, ipalinis. Okay? Ipalinis mo nga itong sapatos ko kay Jane. Ayan. So, parang inuutos mo, no, sa ibang tao yung dapat na gagawin. So, this one usually ginagamit kapag merong pinapagawang bagay sa ibang tao. So, tingnan natin example. Si Rahman, sabi niya, 반장님, 오늘 작업을 다 마무리했는데요. So, anong sabi niya doon? So, si 반장님, yung kanilang team lead or supervisor. Yan, sabi niya, I finished all my work today. Sabi niya, no, 오늘 작업을, so yung 작업, trabaho, 다 마무리했는데요. So, ibig sabihin, finished all. So, tapos na po lahat ng trabaho ko ngayong araw. Okay, so you can use this expression, no, kapag gusto nyong sabihin yan na tapos ka na sa trabaho mo. 작업을 다 마무리했는데요. Or pwede ding 일이 끝났어요. 사gut si 반장님, 그래요. 그럼 작업 일지 잊지 말고 작성하세요. 그리고 팀원들에게도 작성하게 하세요. So sabi niya, ganun ba? Tapos sabi niya dito, no, kung ganon, wag mong kalimutang fill outan yung iyong work log. So again, no, 작업 일지, yung work log mo, and then 잊지 말고, don't forget na fill outan nga daw, no, yung kanyang work log. And then, ito na yung pinaka-utos ni 반장님, no. Also, dun sa mga ka-team mo, 팀원들에게도 작성하게 하세요. So, inutos niya na ipa-fill out din nga yung mga ka-team niya. Fill outan din yung work log. Okay? So, 작성하게 하세요. Parang it's like saying, sabihan mo din yung mga ka-team mo na fill outan nila yung work log. Okay? So, may inutos si 반장님. Next, sabi niya, 이 약을 식후에 아이에게 먹게 하세요. 사gut sina, 네, 선생님. 식후 30분에 먹이면 되죠? So, dito, siga is 선생님, no, doctor. Ano yung utos niya? Sabi niya, itong gamot na to, after ng meal, 식후. So, after kumain, saka mo siya ipainom. Okay? 먹게 하세요. So, again, no, sabi ko kanina yung Tagalog, ipa. Okay? Or saka mo siya painom or ipainom sa bata. So, sagot ngayon yung, siguro ito yung guardian. Sige po, doctor. Manya, after 30 minutes po ba, pwede na pong ipainom? 먹이면 되죠? So, again, no, 먹게 하세요. Ipainom or ipakain. In this case, ipainom, no, i-take yung medicine. Then, 아이에게 자기 방을 스스로 정리하게 하세요. So, dito sabi, 정리하다. So, to organize, no, kumbaga, salinsinin o iayusin yung kwarto. Yan, 방을, yung room, and then 스스로, parang it's like by herself.
kaya by himself, kung lalaki, no? Okay, so, let your child tidy up his or her room. Okay, so, kumbaga sa Tagalog, hayaan mo na yung anak mo ang maglinis mismo nung kanyang kwarto. Okay, so, to tidy up, 정리하게. Okay, so, again, inutos, no? So, next, 출입국 외국인청에서 6개월 이상 거주하는 외국인에게 외국인 등록을 하게 합니다. Sabi, no, ito, 출입국 외국인청에서, so sa immigration daw, no, 6개월 이상, so more than 6 months na mga nakatira na foreigners, so 거주하는 residing foreigners. Okay? So, para daw dun sa mga residing foreigners na more than 6 months na. So, inuutusan sila na 등록. 등록 is to register. Yan, to register yung kanilang residency. Okay, so magkaroon ng ID para hindi sila maging illegal dito sa Korea. So again, 하게 합니다. So 등록 register, pinagawa mo, no, pinapa-register. Okay, again, sabi ng immigration, para dun sa mga foreigners na residing more than 6 months dito, ayan, pinapa-register na yung kanilang residency para nga magkaroon sila ng legal na visa. Next, so dito, gehada, ito na yung rule natin. So madali lang siya, no? Iisipin mo lang, idudugtong siya sa verb and you just have to drop yung da. So 먹다, drop mo si da, and then simply add gehada. Okay, another one, jada. So drop mo si da, magiging jagehada. So, ano ang ibig sabihin nun? Pinapagawa mo dun sa tao na yon yung pagtulog. Okay? So, next. 작성하다. So, drop mo si da. And then, 작성하게 하다. Again, usually parang utos ito, no? Yan. And then, sabi dito sa tip. 하게 하다는 시키다로 바꿔 말할 수 있다. So, pwede mo daw palitan yung 하게 하다 ng 시키다. So, paano po yun? Example, dito. 작성하게 하세요. So this one, si 작성하게 하세요, papalitan mo tong 하게 하세요, no? Magiging 작성, tapos dugtong mo lang sulat natin dito. 작성, tapos yung 하게 하다, mapapalitan ng 시키다. So 으세요세요 yung last part, kaya gagawin din nating 으세요세요 yung last part nito. So si 시키다, magiging 시키세요. Okay, so same ang ibig sabihin, no? Magkaiba lang ng format. So dito, 작성하게 하세요. So inutos na i-fill out yung work log. Dito, ganun din yung ibig sabihin, 작성시키세요. So utos mo na i-fill out nila yung form or yung work log. Okay, so another one, ito, 정리하게 하세요. So si 정리하게 하세요, magiging 정리. So, yung hage mapapalitan ng 시키세요. Okay? Tapos, 등록을 하게 합니다. So, magiging 등록을 시킵니다. So, yung 하게 합니다, this time na nakabiyop nida yung ending. So, instead na 시키세요, magiging 시킵니다. Yan. So, 외국인 등록을 시킵니다. Again, same ang ibig sabihin. Paano po kapag ganito? Hindi hage hada. Katulad ni 먹게 하세요. Okay, so, yung original na form ni 먹게 dito is 먹다. Yan. So, hindi siya nag-end with, hada. Hindi katulad ni 작성, hage 하세요. So, hada, no? May hada. So, paano pag ganon? Hindi hada yung verb mo. Kumbaga, hindi siya nag-end with hada. So, kapag ganun po, ang mangyayari is, mapapalitan lang yung haseyo ng shikiseyo. So, this one, 먹게. So, mariretain yung ge. Yan. And then, yung haseyo magiging shikiseyo. So, ito yung mga exception. So, another one. Halimbawa, ito si jada, no? So, sinabi, jage hada. So, magiging jage shikida or jage shikiseyo.
Okay, so I hope nasundan nyo siya, no? So again, itong ge hada na to, no? Let or make someone do something. Okay, so sa Tagalog, yung ipa or pa, usually ginagamit kapag may gusto kang iutos dun sa ibang tao na dapat na gawin. Okay, so dito, gawin natin yung activity. So check muna natin yung example. So we have 이링시, 세시, 회의, 준비. So, dito, sabi ng question, 과장님이 무슨 일을 시켰어요? So, ano daw yung inutos ni 과장님? So, may pangalan. So, ibig sabihin, kay Iring siya inutos. So, ano yung inutos? Sa 3 o'clock daw, no? May meeting ng 3 o'clock and kailangan niya mag-prepare. So, ito na. Iring 씨에게. So, to Iring, ang sinabi or inutos ni 과장님 is 회의를 준비하게 하셨어요. So, dahil si Gwajangnim yung nagbigay ng utos, yung hada is naka-honorific form, no? So, naging 하셨어요. So, gawin natin yan. Follow lang natin example. So, for number 1. So, yung question, same lang. Gwajangnim, 무슨 일을 시켰어요? 과장님이 무슨 일을 시켰어요? So, isagot natin. 안젤라 씨에게 and then 13일까지 계약서. So, 13일까지. So, dito hindi niya na nilagay yung seshi, no? So, it's up to you kung gusto mong ilagay yung 13일까지 or hindi na. Pero ang pinaka-pinapagawa is to translate daw yung agreement, no? 계약서. Okay, so, since dito hindi niya na nilagay, kahit hindi na rin natin ilagay. Or kung gusto mong isama, pwede naman. So, 13일까지. And then, 계약서를 tapos 번역하다. So ito no, 번역하게 하셨어요. Okay, next one. Number 3. Number 2. So kay Jamshid naman. So again, same yung question. 과장님이 무슨 일을 시켰어요? Ano yung inutos ni 과장님? Tapos kanino? Kay Jamshid. So, for number 2, palitan natin ng kulay. So, number 2, Jamshid 씨에게. Tapos, ito, 창고의 재고. So, 창고의 재고를 tapos, yung check. So, magiging 체크하다, magiging 체크하게 하셨어요. Okay, next, number 3. So, dito hindi ko na isusulat lahat. Dudugtong na lang natin yung idudugtong, no? So, 라우만 씨에게 택배 박스를 창고로 옮기기. So, yung 옮기기 dito magiging 옮기게 하셨어요. Again, for number 3, question, same. 과장님이 무슨 일을 시켰어요? 사got, 라흐만 씨에게 택배 박스를 창고로 옮기게 하셨어요. Next, number 4, 김명철 씨에게 직원들 작업 일지를 정리하게 하셨어요. Okay, so discuss muna natin ano ba yung mga pinag-uutos kasi. Okay, so again, dito 업무 지시 사항. So again, yung 업무 지시, no, mga utos. Okay, so kay Iring ang inutos, mag-prepare ng for meeting ng 3 o'clock. Kay Angela, ang inutos is hanggang 13th of the month, kailangan ay ma-translate niya yung agreement. Then for Jamshid, ang utos sa kanya is to check yung inventory sa kanilang warehouse. So, 창고, no, means warehouse. Check inventory. Tapos, kay Rahman shi naman, ang inutos sa kanya is 창고로, sa warehouse daw, no, ilipat, 옮기게. So, to move yung
tekbe box sa warehouse. Lastly, si Kim Yong-chol Shi, ang inutos sa kanya is to organize yung Chagop Ilchi. So again, Chagop Ilchi worklog ng mga employee. Okay, so that's for activity number 1. Activity number 2, 다음에 대해 게하다를 사용해서 이야기해보세요. So, gamit daw tong grammar na 게하다, pag-usapan daw natin, no, kung ano yung mga nandito. So, sige, sabihin natin, 어렸을 때 부모님이 나에게 시켰던 일. Ano yung mga iniutos sa akin ng mga magulang ko. Okay, naege, sa akin. Nung ako ay bata pa. So, sa English, no, things that my parents told me to do, so naege to me, no, when I was little. So, nung bata pa ako, ano ba yung mga pinapagawa sa akin ng mga magulang ko? So, yung gawin mo yung homework mo, maghugas ka ng pinggan, ano pa, yung pinakamalala, matulog ka sa tanghali. Ayan. So, yan, natjam, no, yung pag, take a nap. Okay, so, gamit natin yan. 나에게 낮잠, yung ating take a nap. So, 낮잠을 then 자다 magiging 자게 하셨어요. So, dito, instead na 하세요, no, 하셨어요 kasi that was when I was little. Okay, so past tense na. So, 자게 하셨어요. Naka-honorific lang na past tense, no, yung ushida, shida. So, naging 하셨어요 instead na 하시다. So, 나에게 낮잠을 자게 하셨어요. Or, we can use yung 시키다 na word. So, we can just change yung 하셨어요 to 시키셨어요. Okay, so again, no, 나에게 낮잠을 자게 하셨어요 or 나에게 낮잠을 자게 시키셨어요. Okay, so again, no, ibig sabihin yan, nung bata pa ako, yan, pinapatulog nila ako. Yan, pinapagawa nila sa aking matulog sa tanghali. Okay, so next, 의사나 약사가 환자 보호자에게 하는 말. So, doctor or pharmacist. Okay, yung salita daw or mga sinasabi ng doctor or pharmacist sa isang guardian ng isang patient. Kaya ano ba yung usual na sinasabi ng doctor or ng pharmacist? So, yung pag nagpaano, no, magpapainom ng gamot. Kaya pag tawag dito, papauwiin na sa bahay, no? Di-discharge na from the hospital. So, ano yung pwedeng sabihin? 집에서 약 잘 먹고, so 약을 잘 먹고, 꼭 쉬다. So, gamitin natin yung 쉬다. magiging 쉬게 하셨어요. Okay? So, 먹고 꼭 쉬게 하셨어요. Or 꼭 쉬게 시키셨어요. Okay? And then last one, 게임을 많이 하는 아이의 보호자에게 하는 말. So, dun daw sa bata na palaging nag-games. Ayan. So, yung guardian ng batang yon, so either yung parents no, or kung sino man yung guardian niya, ano yung palaging sinasabi? Okay, so, ano yon? Huwag nang maglaro, no? Kuman. Okay, or pwede ding, i-lessen yung paglalaro. Okay, so, 게임을 So, ano yung to reduce yung paglalaro? So, 줄이다. 줄이다. magiging 줄이게 하셨어요. Okay? So, 게임을 줄이게 하셨어요. To lessen yung paglalaro. So, yan yung usual na sasabihin ng guardian dun sa bata na puro game ang alam. Okay? Or, pwede din namang another one, no, na yung hindi ka na talaga paglalaruin. So, hindi mo ile-lessen, no? Huwag na maglaro. Okay? So, 게임을 못하게
하셨어요. Okay? So, dito tayo kay Danojang. 작업. Again, ang ibig sabihin ng 작업 is work, no? Yung trabaho. So, work. Next one, 마무리하다, to finish, tapusin yung trabaho or kung ano man yung ginagawa mo. Then, 스스로, so, self. All by yourself, no? Gagawin mo isang bagay. Okay? On your own. On your own. So, do things on your own. And then, 거주하다, so residing or to reside. Then, 창고, again, storage or warehouse. Pagdating sa mga na manufacturing. Yan. So, storage or warehouse. So, that's for first part ng grammar ng Level 3, Unit 13. Again, yung grammar natin is yung gehada. So, to let or make someone do something. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.